Itago niyo po ako sa pangalang si Romano, kasalukuyang residente ng isang baryong sakop ng probinsya ng Quezon Province. Taga rito po kasi ang aking napangasawa. Ngunit ang totoong kwentong ito na gusto kong ipahagi sa inyo ay nangyari noong panahong binata pa ako sa aking mismong probinsyang pinagmulan, sa probinsya ng Kabisayaan. At ang kwentong ito ay totoo at walang halong kahambugan o kasinungalingan. Tatlo kaming magkakapatid at isa lang ang babae sa aming tatlo. Siya ang aming nakatatandang kapatid. Tipikal na sinaunang probinsya o baryo noon ang aming baryo o lugar. Kung ito'y ilalarawan magmula sa mga kabahayan sa uri ng mga hanap buhay, ay masasabing ito ay malayo o ibang-iba sa ating kasalukuyang panahon. At ang aming probinsya ay hindi rin nakaligtas sa mga totoong kwento o mga pangyayaring pangkababalaghan. Si Itay Diosdado, o mas kilala sa aming lugar noon na si Itay Dadoy, ay kabilang sa mga sabongerong mahihilig dumayo ng sabong saan-saang mang lugar. Kasama niya ang kanyang mga kapatid o ang aking mga tiyuhin at ang kanyang mga kumpare. Hindi rin nakaligtas sa aming probinsya noon patungkol sa mga sabongerong di umano'y may mga tangang kargadang sapin, anting umutya sa kanilang katawan at kalimitang ginagamit nila ang mga yon bilang pampaswerte sa kanilang mga alagang mga panapong. Mayroon din namang mga sabongero noon sa aming probinsya na walang tangang mutya o pampaswerte, pero biniyayaan sila ng mga panabong na kung tawagin ay mga sinyaladong mga panabong. Malalakas at swerte ang mga ito pagdating sa bakbakan. Ngunit ang ibang mga sabongero'y naniniwala sa mga pamahiin. Kinikilatis nila kung anong merong kakaiba sa kanilang mga panabong, mga hindi pangkaraniwang inaasal o inuugali ng kanilang mga panabong, bago nila ito dalhin sa anumang sabungan upang ihanap ng makakabanggang panabong. At sa aminin man natin o hindi, bilang isang taong nagkahilig sa larong kung tawagin ay sabong, ay gusto nating magkaroon ng alinman sa mga nabanggit kong yon. Ang magkaroon ng mutya para sa kanyang panabong, magkaroon ng isang sinyaladong panabong, at mga nalalamang mga pamahiin. Ngunit iba ang mangyayari sa aming buhay, lalong-lalo na nga kina Itay Dadoy at sa aming mga tiyuhin ng mga panahong yon, dahil sa hindi namin maipaliwanag na mga pangyayaring biniyayaan sila Itay ng isang uri ng panabong na ayon sa kwento nila Itay sa amin, yun daw ay nanggaling sa isang engkantong nakatira sa malaking punong manggang matagal nang nabubuhay sa mismong likuran ng aming lukaran sa bundok. At ang panabong na yon na bigay ng engkanto kina Itay ay nagbilang ng maraming tagumpay sa larong sabong. Isang kakaibang uri ng panabong, isang nakamamanghang panabong, at may kakaibang inaasal sa tuwing ito'y nasa loob na ng sabungan at nakikipagpakpakan. Isang panabong na nang maglao'y tinawag na nga naming magkakapatid na ang aming alagang panabong. Araw noon ng Biyernes ng hapon, kararating lang naming magkakapatid noon sa aming bahay, galing sa school, nang marat na naming nag-iinuman ng tuba sina Itay Dadoy, ang aking dalawang mga tiyuhing sina Tiyo Mores at si Tiyo Bining. Si Itay Dadoy ang pangalawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Sa inumay rinig na rinig ko ang kanilang kwentuhan. At ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa matandang lalaking dayo lamang sa aming baryo. At siya'y nagngangalang si Lolo Doroy. Isa itong mahusay na manggagamot sa anumang uri ng karamdaman. Kagagawan man ito ng aswang o di kaya'y ng kahit anong nilalang. Nagmula raw itong si Lolo Doroy sa isang malayong probinsya. Nag-iisa lamang ito na sumampas sa aming baryo. Nang unang araw niya sa aming baryo'y pinagdudahan siya ng iba sa aming mga kalugar na siya isang pulubi o di kaya isang baliw. Nasabi nila yon dahil sa kanyang panlabas na anyo. May dala itong sakong bag kung saan ay naroroon na ang lahat ng kanyang mga kagamitang ginagamit sa panggagamot at ng kanyang mga kasuotan. Mahaba ang kanyang kulot-kuluting maputing buhok. Ganoon rin ang kanyang bigotit balbas. Kulubot na rin ang kanyang balat. Sa kanyang panlabas na anyong yon ay hinusgahan siya ng ibang mga nakakakita sa kanya, dahilan upang siya'y pantirihan ng mga ito. Lumapit siya sa aming mismong punong barangay noon
upang magtanong kung maaari pa siyang manirahan sa aming baryo. Ngunit maging itumay, pinandirihan nito ang matanda at pinagdamutan ng tulong at awa. Inisipan ng aming kapitang baka siya'y isang aswang o di kaya'y magnanakaw. Ipinagtabuyan niya si Lolo Doroy at pinagbantaang papatayin siya sa oras na siya'y bumalik pa o di kaya'y hindi ito umalis sa aming baryo. Nakakaawang tingnan ang nooy paika-ikang naglalakad ng walang direksyong matandang lalaki. Ngunit sa kabutihang palad ay nakasalubong niya sa daan ng bundok ang tatlong magkakapatid na si Itay Dadoy. Teka lamang Kuya Morris at Bining, nakikita niyo ba ang nakikita kong makakasalubong natin sa daan ng bundok na ito? Ang sambit ni Itay Dadoy sa kanyang dalawang kapatid. Oo Dadoy, isang matandang lalaki at hindi pamilyar sa akin ang kanyang itsura. At saka nakakaawa naman siya dahil parang siya'y pagod na pagod at gutom na gutom. Kaya na nga Kuya Morris, talagang nakakaawa matandang yan. Matinding awa kaagad ang nooy nararamdaman nila Itay nang makita nila si Lolo Doroy. Hindi nila ito hinusgahan ng kung ano-ano. Sa halip ay lumapit kaagad sila rito at kinausap nila matapos bigyan ni Itay ng tubig na maiinom ang nasabing ekstranherong matanda. Lolo, saan ba ang punta niyo? Ba't po parang kayo po'y nag-aalsa baluta? Taga saan po ba kayo? Ang tanong ni Tio Morris sa matanda. Tinitigan muna silang tatlo nito. Saka ito nagsalitang, hindi pa kayo natatakot sa akin? Hindi niyo pa ako ipagtatabuyan at husgahan na katulad ng mga tao sa paryong ito? Lolo, bakit naman yun gagawin namin sa inyo? Wala po kaming karapatang humusga ng aming kapwa, lalo na't hindi po namin kilala na katulad niyo po. Sinundan kagad ni Tay Dadoy ang sinabing yun ni Tio Morris at sinabi niyang, totoo po at tamang lahat ang mga sinabi ni Kuya. Lolo, sa tingin po namin ay kailangan niyo po ng tulong at hindi po panghuhusga. Lolo, sabihin niyo po sa amin kung ano pong may tutulong namin sa inyo. Ano pong pangalan niyo at bakit po kayo naririto sa aming baryo? Umaliwalas ang itsura ng matanda nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Tay Dadoy. Kasunod noy, doon na siya nagpakilala kina Itay at ganoon rin sila Itay sa kanya. Ganoon po ba Lolo? Nanggaling po pala kayo sa malayo pang probinsya at kung saan-saang baryo o lugar na po kayo nakararating pero wala pong tumulong sa inyo. Lolo, ano po kaya kung sumama na kayo sa amin pauwi para po makakain na rin kayo sa aming bahay at makapagpahinga na rin? Ang sabi at alok ni Itay sa matanda. Mabuti pa nga Lolo, pauwi na rin kami. Nanggaling kami kasi sa kabilang baryo dahil sa kami po ay dumalo ng sabong roon. Pero minalas po kami, natalo pong lahat ang aming mga panabong. Ano po, Lolo, sumama na po kayo sa amin. Ang pahabol namang sabi ni Tio Bining. Sige mga iyo, sasama ako sa inyo, pero baka magalit sa inyo ang inyo pong punong barangay. Ha? Ano po Lolo? Bakit naman siya magagalit? Masama po bang tumulong ng kapwa? Ang nooy gulat na pagkakasabi ni Tio Morris. Nanggaling na kasi ako sa kanya, kanina upang humingi ng tulong kung maaari ba akong manirahan sa baryong ito. Pero ipinagtabuyan niya ako at sinabing, huwag nang babalik pa rito. Ano? Ang halos magkakasabay-sabay na pagkakasambit nila Itay. Huwag mo siyang alalahanin, Lolo. Tama, siya nga po ang aming punong barangay rito. Pero sa oras na palayasin kanya, dito mismo sa baryong ito, lalo na't sa aming bahay, ay kaming tatlong magkakapatid na ang makakabangga niya. Walang mali sa aming ginagawang pagtulong sa iyo, kaya't wag na wag siyang magkakamaling palayasin ka sa amin. Magkakasabay-sabay namang sumang-ayon sa mga sinabi ni Tio Morris, si Itay at si Tio Bining. Dahil doy, napapayag na nga nilang sumama sa kanila si Lolo Doroy. Pinakain nila at binigyan ng may susuot na mga damit. Si Lolo Doroy, hindi nila ito hinusgahan. Sa halip ay tinuring namin siyang totoong kapamilya. Labis-labis naman ang pasasalamat na matanda kina Itay at maging sa amin nila inay. Dumito ka na po sa aming bahay Lolo Doroy. Malayo po ang aming bahay sa karamihang kabahayan.
dahil sa ito'y nasa parting paanan na po ng bundok. Ang sabi sa kanya ni Itay, "Maraming salamat, iyo." Sumunod namang nagsalita si Tio Morris at si Tio Bining at sinabi ng mga itong maaari siyang pasyalan ng matanda sa kanilang tahanan sa kahit na anong oras. Sa paglipas ng mga araw ng pananatili ni Lolo Doroy sa aming bahay, ay doon nalaman naming isa pala siyang manggagamot, mahusay na manggagamot. Kayang-kaya niyang magpagaling sa lahat ng uri ng sakit sa pamamagitan ng kanyang langis na nasa loob ng kanyang botelya at nakababad sa mga ugat ng mga halamang gamot. Bukod pa roon, may nalalaman rin siyang buhay na mga salitang pangontra. Sa anumang masasamang nilalang, maraming beses niya itong pinatunayan sa aming pamilya nang magkaroon ng karamdaman ng isa man sa amin. Napapagaling niya kaagad ang mga ito nang walang kahirap-hirap, ngunit sa paglipas pa ng mga ilang araw, isang sipsip na tanod ng aming baryo ang nakakita kay Lolo Doroy sa aming bahay. Ang animal na matanda, kinupkup pala siya ng 3 magkakapatid. Na sila Dadoy, hindi pwede ito. Kailangang malaman kaagad ito ni Kapitan Hermenio dahil baka malasin ang aming baryo. Ang sabi ni Mang Polding sa kanyang sarili, ang tanod ng aming baryo. At nang yun ay tuluyang makarating na sa kaalaman ng aming kapitay. Punyeta! Polding! Totoo ba ang mga balitang ito? Totoo bang ang mabahong matandang yon? Totoo bang ang mabahong matandang yon ay nasa poder ni Dadoy? Wokap, malinaw kong nakikitang nagkakapi silang magkakapatid habang hinihimas nila ang kanilang mga panabong. Kaharap ang ekstrangherong matandang yon sa loob ng mismong bakuran ng kapatid nilang si Dadoy. Magpadali ka, Polding. Papalituhin mo ang lahat ng ating mga tanod at sepe. Sabihin mo may palalayasin tayong peste sa ating iniingatang teritoryo at meron tayong mga kababaryong tuturuan ng leksyon sa oras na sila hindi pumayag sa gusto kong mangyari. Nagmamadaling umalis ang tanod na sipsip na si Mang Polding. Samantalang si Kapitan ay naghanda kaagad ng kanyang sarili. Kinargahan niya ng bala at isiniksik sa kanyang tagiliran ang kanyang maiksing baril at nang makompleto ng lahat ng mga tanod ay magkakasama na ang mga itong naglakad sa iisang direksyon. Sa direksyon o lokasyon ng kinatitirikan ng aming bahay sa paanan ng bundok. Napahinto ang masasayang kwentuhan nila Itay kasama si Lolo Doroy nang biglang kumahol ng napaka-agresibo ang aming mga alagang mga aso. Nagsisipagtakbuhan na ang mga ito patungong direksyon ng mga tanod at ng aming kapitan. Naibaling naman kaagad nila Itay ang kanilang paningin sa direksyon ng mga ito. Bakas sa itsura ni Kapitan Hermenio ang matinding galit ng mga pagkakataong yon. "Ang inyong kapitan at ang mga tanod, mga iyo." "Opo, Lolo Doroy. Huwag po kayong matakot. Haharapin namin sila." Ang sabi ni Tio Morris na siya namang pagsang-ayon kaagad nila Itay Dadoy at Tio Bining. At nang nasa harapan na nga nila ang mga ito Morris, Dadoy at Bining, ano ba itong kalokohang ginawa nyo? Bakit inampon nyo dito sa bahay na ito ang ekstrangherong matandang lalaking yan? Ang sabi ng aming kapitan sa kanila, "Kap, tama po kayo riyan sa mga sinasabi nyo. Isa nga siyang ekstranghero dito sa ating baryo. At bukod po sa siya isang ekstranghero sa inyong paningin, ay matanda rin siya. At bilang taong may kakayahan namang tumulong sa kanya, bakit natin siya pagkakaitan ng tulong?" Morris, alam mo't naiintindihan mo ba ang mga sinasabi mo? Paano kung ang matandang yan ay salot? O di kayo isang malas, isang aswang o di kayo mambabarang o mangkukulam? Paano mo maililigtas ang ating baryo sa kahihiyan sa oras na mangyari yun? "Kap, pasensya na po at mawalang galang na po sa inyo. Hindi po ba't mayroon tayong kasabihang huwag nating husgahan kaagad ang nilalaman ng libro kung hindi pa natin ito nababasa? Higit sa lahat ay huwag nating husgahang pangit ang nilalaman ng isang libro. Dahil lamang sa ating nakikitang kasiraan ito, tinulungan namin si Lolo Doroy dahil hindi yun ang nakikita namin sa kanya. Isa siyang mabuting tao, isang taong nangangailangan ng tulong." Basta! Paalisin nyo ngayon din mismo sa baryong ito ang matandang lalaking yan. Kung ayaw nyong tatlong... Ituloy mo, Kap. Ituloy niyo po, Kap, kung anong ibig niyong sabihin. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Alam naming magkakapatid na walang masama sa aming ginagawa. Kaya ipaglalaban namin ito kahit may magkamatayan tayo.
Ngayon, Luisa, asawa ko, pumasok kayo sa loob ng ating kubo. Isama mo si Lolo Doroy at ang ating mga anak. Isara niyong maigi ang bintana at mga pintuan. Ang dinig naming utos ni Tay Dadoy kay Nay Luisa na siya namang mabilis naming sinunod. Opoy, matapang kayong tatlong magkakapatid. Manang-mana nga kayo sa inyong amang si Mangamboy, ha? Pero, sige, tingnan natin kung may bubuga kayo. Matapang kami dahil alam naming nasa tama ang aming ipinaglalaban. Pagkatapos na sabihin yun, ni Tay Dadoy ay hinugot kaagad nilang tatlo ang kani-kanilang matatalas na mga itak na nasa kani-kanilang mga tagiliran. Kampante ang mga tanod maging si Kapitan dahil tatlo lamang sila itay, ngunit marami ang bilang ng mga tanod. Sige na, paikutan nyo na ang tatlong mga yan. Susundin na sana ng mga tanod ang utos na yon ni Kapitan, ngunit bigla na lamang napahinto ang mga ito at nahihintakotang nagtataka sa mga sumunod na mga pangyayari. Maging sinaitay dahil sabay-sabay na nagsipagtilaukan at nag-iingay ang mga alagang panabong ni Tay Dadoy. At sinabayan pa yun ng pag-aangil ng aming 5 mga alagang mga aso. Mga nakakatakot na ang mga pag-aangil ng aming mga alagang mga asong mga alpas at marahan ng naglalakad. Papalapit ang mga ito sa grupo ng mga tanod. Aminado sila itay, lalong-lalo na nga kami sa kung papaanong nangyaring tumilaok ng sabay-sabay ang mga panabong na itay at ang aming mga alagang mga aso ay biglang naging agresibo. Papaano bigla-bigla na lamang ang mga ito naging agresibo. Kakap, bumalik na lamang tayo. Delikado. Mukhang hindi nagbibiro ang mga alagang aso ni Dadoy. Ano'y sabi ng isang tanod? Oh, pweset, siniswerte pa rin kayong tatlo. Morris, Dadoy at Pining, tandaan nyo ito. Papalik kami rito ng paulit-ulit hanggat hindi nyo pinapalayas ang matandang lalaking yan. Tayo na! Tumalikod ng padabog sa Kapitan at naglakad palayo ng aming tahanan kasama ang kanyang mga tanod. At doon lang tumahimik ang aming mga alagang mga aso at ang mga panabong ni Tay Dadoy. Naiwang nagtataka sa mga pangyayari si Itay. Hindi sila makapagsalita sa kakaibang mga pangyayaring ganoon sa aming mga alagang mga aso at mga panabong ni Itay. Ilang sandali pa. Huwag kayong mag-alala mga iho. Huwag nyo nang problemahin pa sila, Kapitan. Lolo Doroy, ano po bang ibig niyong sabihin? Dadoy, Morris at Pining, maraming salamat sa inyong ginawang tulong sa akin. Hindi ko ito makakalimutan kailanman. Pero malalagay lang kayo sa peligro sa oras na manatili pa ako rito. Lolo Doroy, huwag niyo pong sabihin aalis na kayo rito. Huwag niyo pong intindihin pa ang mga sinabi ni Kapitan kanina. Hindi na babalik pa ang mga yon rito. Mores, mga iyo, sa bundok ako maninirahan ng mag-isa. Kaya ko namang mabuhay doon. Paulit-ulit pang pinigilan nila itay si Lolo Doroy. Ngunit buo na ang desisyon ni Lolo Doroy. At doon isang magandang idea. Ang pumasok sa isip ni Tay Dadoy. Huwag lang mapalayo sa amin si Lolo Doroy. Dahil sa ang katotohanan ay itinuring na nga nila itong parang ama. Lolo Doroy, may naisip po akong magandang paraan. At sana po'y mapagbigyan niyo po kami. Ano yun, Iho Dadoy? Doon po sa aming lukaran sa bundok. Doon po muna kayo manirahan. Total palagi naman kaming umaahon doon. At saka mayroon namang dingding at papag na maaari nyo pong maging pahingahan doon. Mayroon na rin mga kagamitang pangkusina doon, Lolo Doroy. Sige mga iho, payag na ako na doon na muna sa inyong lukaran. Nabanaag ko ang ngiti sa itsura nila itay. Nang marinig nila ang pagpayag na yun ni Lolo Doroy, halos araw-araw nilang pinupuntahan sa aming lukaran si Lolo Doroy. Binibisita nila ito doon at dinadalhan ng mga pangangailangan nito. Ganoon kung tumulong si Itay sa kanilang kapwa. Lalong-lalo na nga sa isang matandang katulad ni Lolo Doroy. Hanggang sa isang araw noon, may sinabi itong si Lolo Doroy kina Itay. At yun ay, kuwan mga iyo, may sasabihin ako sa inyong importante. Ano pa yun, Lolo Doroy? Sabihin niyo po't nakikinig kami. Mga iyo, bukas araw ng Biyernes ng gabi, maaari ba kayong tatlong pumarito at maibibigay ako sa inyong tatlo bilang kabayaran o ganti sa napakalaking utang na loob ko sa inyo. Tatanggi pa sana sila Itay
sa kanyang ibibigay na yon. Dahil ang kanilang ginawang pagtulong sa kanya ay walang anumang hinihinging kapalit. Ngunit, sige na mga iho, huwag niyo sana akong tatanggihan. Bihira ang mga taong katulad niyo na handang itaya ang kanilang mga buhay para lamang sa kanyang kapwa. At hindi ako papayag na hindi maging maganda ang kinabukasan ng inyong pamilya. Kaya naman ay sana'y pumarito kayong tatlo bukas ng gabi. Nahihiwagaan man sila Itay kay Lolo Doroy at napapaisip silang tatlo kung ano kaya ang ibibigay nito sa kanilang tatlo. Ngunit kalaunay pumayag na rin sila sa gustong mangyari na yun ni Lolo Doroy. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga mahal kong kamundo, sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Pakinggan po natin ngayon ang ikalawang yugto ng ating kwentong ating pinamagatang Ang Alagang Panabong. Dito lamang sa ating mumunting channel na ito, Mundo at Misteryo. At ang ganoong mga sitwasyon ang aming naratnan kinaitay at sa aking dalawang mga tiyuhin. Biyernes ng hapon noon at sila'y nag-iinuman sa ilalim ng silong ng malaking punong nasasaklaw ng aming pakuran. At si Lolo Doroy ang paksa nila sa inuman. At ayon sa kanilang usapay, alam niyo mga utol, naguguluhan talaga ako at nahihiwagaan kay Lolo Doroy. Ano kayang ibig niyang sabihin? Ano kaya ang sinasabi niyang ibibigay niya sa ating tatlo? At mas lalo pa akong nagtataka dahil sinabi niyang ang ibibigay niya sa atin ay siyang makakatulong o magiging paraan upang mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga pamilya. Ang dinig kong sabi ni Tio Morris Kinaitay, katulad mo Kuya Morris, yun din ang kanina pang gumugulo at laman ng isip ko. Ang dinig ko namang sabi ni Itay, kung ano man yan mga otol, ay malalaman natin yon mamayang gabi pagkarating natin sa ating lukaran. Ngunit isa lang ang nasisiguro ko, Kuya Morris, Kuya Dadoy, iyon ay makakabuti sa ating pamilya. Ang sabi naman ni Tio Bining, nagpatuloy sila sa pag-iinuman hanggang sa mabanggit ni Tay Dadoy ang patungkol kay Kapitan Herminio at sa mga taong tutol na manatili sa aming baryo ang para sa kanila magiging peste o malas sa aming baryo na si Lolo Doroy. Binasihan nila at hinusgahan ang mga nakikita nilang mga panlabas na anyo ni Lolo Doroy. Ang tungkol kina Kapitan at sa mga taong tumututol na manatili sa ating baryo si Lolo Doroy ay wala na tayong magiging problema doon. Malayo-layo na ang ating koprahan. Bihira ang mga taong napapadaan doon kung wala naman talagang importanteng pakay. Higit sa lahat ay walang ibang nakakaalam na naroroon si Lolo Doroy. Kaya't kampante tayong walang mananakit sa kanya. Kung sa bagay Kuya Morris, may punto ka riyan. Bukod sa may kalayuan ng ating lupang may mga tanim na mga niyugan, ay malayo pa ito sa daan ng bundok na dinaraanan ng ating mga kababaryo. Hay, hindi ko lang talaga maiiwasang maawa kay Lolo Doroy dahil hanggang kailan siya maninirahan o mananatili sa ating lukaran ni hindi man lang niya maranasan ang buhay na malaya kung saang lugar man niya gustong pumunta o makihalubelo man lang sa ating mga kabaryo. Ang nalulungkot na pagkakasabi ni Itay Dadoy. Katulad mo, Tol, Dadoy, yan din ang nasa isip ko. Nakahanda naman tayong tumulong sa kanya sa paraang atin siyang ipaglaban sa mga taong gustong alisan siya ng karapatan. Pero wala na tayong magagawa pa. Siya na mismo ang nagpasya at gustong umiwas. At mabuti na lang at pumayag siya sa ating koprahan na lang siya manatili. Kahit papaano'y nakikita natin siya. Natitiyak natin ang kanyang kaligtasan. Ang dugsong kagad na pagkakasabi ni Tio Morris. Dahil ang totoo si Naitay ay sapik na sapik pa rin na magkaroon ng kinikilalang ama dahil maagang pumanaw si Lolo dahil sa malubhang karamdaman. Kung kaya, ganoon nila kung ituring si Lolo Doroy. At sa inumay napag-usapan rin nila
ang tungkol sa kakaiba o hiwagang nangyari noong kamuntik-muntikan na nga. Mapaaway sila sa grupo ng mga tanod at sa aming mismong kapitan. Ang biglaang pag-iingay pagputakan ng aming mga alagang mga panabong at ang pagiging agresibo ng aming mga asong alpas. Hindi alam nila itay kung papaanong nangyari yon. Ngunit, mga utol, siguro na may nagkataon lamang ang lahat ng yon. Sabi ni Tio Mores, ilang sandali pa'y habang sila'y nag-uusap sa harapan ng mesang mayroong nakapatong na isang galong tuba at pulutang inihaw na isdang lumot, ay biglang agresibong kumahol ang aming mga alagang mga aso. Nailandas kaagad nila itay ang kanilang paningin sa direksyong tinatakbuhan ng aming mga alagang aso. At doon nakita nilang muli ang mga armadong mga tanod at si Kapitan Herminio. Kamusta na kayong tatlong magkakapatid, Morris, Dadoy at Pining? Sa awa tulong ng ating makapangyarihang nasa itaas, Kapitan Herminio. Kapitan Herminio, heto po, heto kami. Patuloy pa rin yung pinagkakalooban ng masayang pamilya at malulusog na mga pangangatawan. Kayo po, Kap, ano po bang rason kung bakit kayo muling pumarito? At mukhang makikipagdigma kayo sa 1,000 mga sundalo. Armado kayo ng tig-iisang mga maiiksing baril at matatalas na mga itak. Ang walang takot ngunit may paggalang na pagkakasambit ni Tio Mores sa nooy kaharap na nga nilang grupo ng mga tanod at si Kapitan Herminio. Morris, baka nakakalimutan mong babalik kami rito ng paulit-ulit upang tiyaking naririto pa ba sa bahay ng iyong kapatid ang matandang salot na yon na tinawag niyong sa pangalang si Duroy. Dahil kung hindi niyo kami sinunod, nakikita niyo naman may tagi-isang baril na kami ng aking mga tanod. At para ipaalam ko sa inyong tatlo, lisensyado ang mga ito. At hindi lamang para sa mga alagang mga aso ni Dadoy, pwede rin ito sa mga katawan nyo. Nagsipaghalak-haka naman ang mga tanod na katulad ng kanilang kapitan. Wala na rito si Lolo Duroy. At kung ayaw niyong paniwalaan ang aming mga sinasabi, maaari niyong siguruhin, Kap, sa utos ni Kapitan Herminio sa mga tanod ay isa-isa ang mga tanod na sinuri ang loob at likuran ng aming bahay. Habang ang aming mga alagang mga aso'y nakapagtatakang, hindi na kumakahol o nagiging agresibo ang mga ito. Poldeng, ano? Totoo bang wala na rito ang matandang yon? Oo, Kap. Wala na nga siya rito. Hindi, lumabas rin ang totoo, Morris, Dadoy at Pining. Na kayong tatlo ay totoong mga tuwag, hindi ba? Yun ba ang nasa isip mo, Kap? Dahil sa inakala mong pinalis namin si Lolo Duroy. Napakababaw pala ng utak mo. Napakababaw pala ng utak mo sa iyong ulo. Paano, Kap, kung sabihin ko sa iyong hindi namin siya pinilit na palisin rito? Dahil ang totoo, siya na mismo ang may gustong umalis sa baryong ito. Kap, may isa kaming salita. Nakahanda kaming mamatay at pumatay kung kinakailangan. Basta't alam naming kami ay nasa katwiran. Masyado ka pang maraming sinasabing kasinungalingan, Morris. Poldeng, ihanda mo na mga tanod. Aalis na tayo sa lugar na ito. Wala nang saysay pang makipag-usap sa mga taong ito. Pagkatapos na sabihin yon ni Kapitan sa kanyang mga tanod, ay tumalikod na ang mga ito kinaytay at naglakad palayo ng aming bahay. Hindi lingid sa kaalaman nila itay na itong si Kapitan Herminio ang mata at kamay ng mga rebelde sa aming baryo noon. Siya ang nangingikil ng mga pera sa bawat inaani at ibinibintang mga palay at mga kopra at ibinibigay niya ito sa mga rebelde. At ang kapalit noon, ang suporta ng mga rebelde sa kanya, si Kapitan rin ang nagtitimbre o nagiging lockout ng mga rebelde sa aming baryo sa oras na mayroong napapadaang mga sundalo sa aming baryo. Kaya't masyado itong hambog at piling hari. Wala siyang kinatatakutan kung umasal sa aming baryo. Lahat ng aming mga kabaryo'y nasisindak niya't kinikikilan maliban lang kinaytay at sa aking dalawang mga tiyuhin. Dahil sila itay ang nagsisilbing tinik sa lalamunan ni Kapitan Herminio. Akala niya siguro'y masisindak niya tayo.
Akala niya siguro'y luluhod tayo sa kanya. Ang malinaw na pagkakasabi ni Tio Morris pagkatapos nilang maubos ang tuba ay nag-usap silang magkikita-kita sa aming mismong tahanan sa oras na sasapit ng mga alas 8 ng gabi. Ngunit sa kabilang dako, sa malapalasyong bahay ni Kapitan Herminio'y Hindi pa rin ako mapanatag. Ang mga animal na mga anak ng yumaong si Amboy. Matatapang at malalakas ang loob ng mga ito. Sa lahat ng mga residente ng baryong ito, sila lang ang malakas ang loob na kumontra sa akin. At habang tumatagal, ay lalo pang humahaba at tumutulis ang kanilang mga sungay. Baka dumating na ang araw na sila pa ang magpapabagsak sa akin. Hindi pwede ito. Tama. Sa oras na pumarito si Maximo at Trevor, ang dalawang mga utosang rebelde at tauhan ni Ka-Robot, ay hihilingin kong makausap ang kanilang pinunong si Ka-Robot. Siya lang ang makakatulong sa akin para matapos ng problema ko sa tatlong magkakapatid na yon. ang nawa'y sambit ni Kapitan Herminio sa kanyang sarili pagsapit ng mga alas 8 ng gabi ng mismong araw na yon. Ay nagsama-sama na nga sila Itay Dadoy, Tio Morris at si Tio Pining. Meron silang dalang tig-iisang mga sinaunang di bateryang flashlight at mahabat matatalas na mga itak na nakatali sa kani-kanilang mga tagiliran. Ngunit sa hindi inaasay, bigla na lamang pumatak ang mahinang ulan ng mismong gabing yon. Kung kaya't nagpasya na nga silang magsuot na ng mga bota at mga sinaunang makakapal na mga kapote upang siyang magsilbing pamproteksyon sa putik ng daan at sa ulan. At nang sila'y nasa may parteng kalagitnaan na nga ng daan sa bundok, ay do'y mas lalo pang lumakas ang pagbuhos ng ulan at bahagya pang bumabayo ang hangin, dahilan upang magsipagyukuan na ang mga sanga ng mga punong kahoy na nooy makikitang nasa gilid ng daang kanilang dinaraanan. Kuya Morris, may bagyo ba ngayong araw na ito? Ba't ganito bigla-bigla na lamang sumama ang panahon? Ang tanong ni Itay Dadoy. Hindi ko alam pero wala naman akong nababalitaan. Siguro'y dala lamang ito ng amihan sa ating bayan. Ang inaalala ko ngayon mga utol ay si Lolo Doroy. Kumusta na kaya siya sa ating lukaran sa mga gantong mga pagkakataon? Ang nooy nag-aalalang sambit ni Tio Bining. Mabuting tao si Lolo Doroy. Kaya't mga utol, nasisiguro kong ligtas siya sa ating lukaran. Dahil matibay ang pagkakayari noon ni Mang Tomas, ang merong paniniguradong sabi ni Tio Morris habang sila'y makikitang nagmamadaling naglalakad patungo sa aming lukarang nasa bundok. Ilang sandali pa'y papahina na nga ang ulan at nawawala na ang pagbayo ng hangin sa paligid. Habang sila'y papalapit na sa aming lukaran, nagtaka silang tatlo sa isa na namang kababalaghang nasaksihan nila habang sila'y nakatunghay sa aming lukaran. Di kalayuan sa kanilang kinaroroonan dahil imposible ito mga utol. At hindi ka panipaniwala. Oo nga Kuya Morris. Papaanong ang nagtatakang sabi ni Itay Dadoy? Sinundan naman kaagad yon ni Tio Pining at sinabi nitong ang paligid ng ating lugar ay pinapalot ng makapal na hamog at halos hindi na natin makita pa ang ating lukaran. Papaanong nangyari ito? papaanong nagkaroon ng makapal na hamog sa ating lukaran hindi ba't nagkakaroon lang ng hamog kapag madaling araw pero hindi katulad nito. Napakakapal ng hamog. Mga utol, tiyakin natin isa nga itong makapal na hamog o isang makapal na usok lang na nagmumula sa ating lukaran. Si Lolo Doroy, baka siya'y nasusunog na sa ating kubo. Sinunod nila ang mga sinabing yun ni Itay. Naglakad sila patungo sa direksyon ng aming lukaran. Pumasok sila sa sinasabing makapal na hamog na nakapaikot sa aming lukaran. Kumpirmado, malamig sa balat ang inihahatid sa aking katawan ng hamog na ito. Teka lang, si Lolo Doroy, paulit-ulit at magkakasabay na nga nilang tatlong tinatawag ang pangalan ni Lolo Doroy. Ngunit wala itong pagtugon sa kanila. Wala ito sa loob ng aming lukaran. Hanggang sa biglang tuluyan na ngang nawawala ang makapal na hamog sa kanilang paligid at bumalik na sa normal ang paligid ng gabing yon. Hindi ka panipaniwalang pangyayari.
Pero yon ay totoong nangyari sa buhay nila itay. Bumalik na nga sa realidad ang paligid ng aming lukaran. Wala pa rin si Lolo Doroy. Hindi nila ito makita doon. Dahilan upang maging banaag na ng matinding kaba at pag-aalala ang mga hitsura nila itay. Nasaan na kaya si Lolo Doroy? Hindi kaya tuluyan na tayo niyang iniwan? Ang malungkot na pagkakasabi ni Tio Mores. Wala na tayong magagawa pa sa ngayon mga utol para sa kanya, kundi ang ipagdasal na lamang siya na sana'y huwag siyang mapahamak. Tayo na mga utol, bumalik na lang tayo sa ating baryo. Agmana sanang tatalikod silang tatlo upang bumalik na sa aming baryo at iwan ang aming lukaran. Dahil ni isang kagamitan doon ni Lolo Doroy ay wala na silang makita doon. Ngunit, sandali lamang mga iho. Ang boses ni Lolo Doroy at ito'y makikitang nakatayo sa mismong katawan ng malaki at matandang punong kahoy. Nakikita nila ito dahil sa tatlong liwanag ng mga sinaunang mga flashlight na nooy nakatutok na sa kanya at nagmumula yon kina Itay. Lolo Doroy, ikaw po! Ang nagtatakat gulat na gulat at halos hindi makapaniwalang sambit ni Itay. Oo mga iyo, ako nga ito, ang inyong Lolo Doroy. Sunod-sunod silang naglakad at lumapit sa matandang si Lolo Doroy na nooy nakatayo at merong hawak na isang puting panabong. Isang mataas na uring puting panabong. Lolo Doroy, ano pong ibig sabihin ito at bakit po kayo may hawak at hinihimas na puting panabong? At ano pang milagro o misteryo ang aming nasaksihan dito kanina? Yung makapal na hamog na nakabalot sa lugar na ito, sino po ang may gawa noon? Doon, mga iyo, sa inyong lugaran. Doon ko ipapaliwanag sa inyo ang lahat. At nang sila'y nasa loob na ng aming lukaran, ay dooy pinagtapat na nga ni Lolo Doroy ang lahat patungkol sa kanyang lihim na pagkatao. Ano po, Lolo Doroy? Kayo po ay isang engkanto o isang ermitanyo? Oo mga iho, may kakayahan ang mga tulad naming magbalat kayo at makihalubelo sa mga taong tulad nyo. Bawat kagubatan ay merong mga nangangalaga at nagbabantay na mga katulad ko. Ngunit darating ang panahong kami ay mawawalan na ng karapatang magpakita sa inyo dahil ang mga tao ay patuloy sa pagiging masama. Lolo Doroy, kung kayo po isang nilalang, isang engkanto, ang ibig niyo po bang sabihin ay may nagagawa kayong kakaiba at hindi kayang gawin ng mga tulad namin? Oo, iho, dadoy. Totoo yan. Kung magkaganoon, kayo po ang may gawa noon kanina, yung makapal na hamog na nakita namin sa lugar na ito, yung malakas na ulan at ihip ng hangin sa daan ng bundok, at yung mga kakaibang inaasal ng mga panabong ni Dadoy, at ng kanyang mga alagang mga aso noong magkaharap-harap kami ng mga tanod. Oo, Mores. Ginawa ko yun upang pigilan ang napipintong gulo sa pagitan ninyo. At ang malakas na ulan at hangin kanina sa daan ay isa lamang manipulasyon ng aming kapangyarihan. Ginawa ko yun upang alaming magpapatuloy pa rin ba kayo na pumarito sa kabila ng mga ginawa kong yun, at ang kapal na hamog na nakita nyo ay mananatili sa lugar na ito sa oras na mapa sa inyo itong panabong na ito. Pasensya na po, Lolo Doroy. Pero kagaya po ng sinabi namin sa inyo, tinulungan namin kayo nang wala pong hinihintay na anumang kapalit. Galing po sa inyo. Alam ko yun, Dadoy. Pero itong puting panabong na ito ang magdadala ng swerte sa inyo sa larong kung tawagin nyo ay sabong. Tandaan nyo ito. Ito'y kusang ibinigay ko sa inyo. At tatawagin nyo itong ang inyong alagang panabong. Ang panabong na magbababago sa inyo. At ang puting hamog dito sa inyong bundok na tuwing sasapit ang hating gabi ay mananatili hanggat ako'y naririto sa aking tirahan. Tirahan? Ibig niyo po bang sabihin, Lolo Doroy, hindi kayo aalis sa aming lugaran? Oo, Mores. Pero doon sa matanda at malaking punong mangga na matagal nang nabubuhay dito sa inyong bundok, diyan ako nakatira at mananatili akong naririyan.
Lolo Doroy, ang totoo ay hindi pa rin talaga kami magapaniwala sa misteryo pero totoo pala ito. Oo, Datoy. Totoo ang mga misteryo sa mundong ito. Mga pangyayaring mahirap paniwalaan pero totoong nagaganap. Paano mga iyo? Tanggapin nyo na itong puting panabong bilang pasasalamat ko sa inyo. Ang panabong na ito na magbibilang ng panalo. Wala nang nagawa pa sila Itay, kundi ang tanggapin ang ugis na panabong na ibinigay sa kanila ni Lolo Doroy. Ang misteryosong engkanto sa aming bundok. Iniabot ito ni Lolo Doroy kay Tio Morris at ganoon na lamang ang gulat ni Tio Morris dahil hindi anong klaseng panabong ito. Napakagaan ito. Pero mataas na uring panabong at may napapansin pa akong kakaiba rito. Teka lang. Inusisa ni Tio Morris ang kabuuan ng ugis na yon o ng panabong na yon. At do'y meron siyang nakapa at nakitang puting kaliskis sa kanyang tigmagkabilang tagiliran. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang aming alagang panabong. Dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Ang puting panabong na yan, mga iho, ang magsisilbing tulay upang kahit papaano mga iho ay makilala kayong magkakapatid na mga kilalang mga sabungero. Ang dinig pa nilang tatlong magkakapatid na pagkakasabi ni Lolo Doroy, dahilan upang kami po, Lolo Doroy, magiging kilalang mga sabungero. Pero papaano po mangyayari yon? Huwag niyo pong sabihin. Ang nooy nagtatakang sambit naman ni Itay kay Lolo Doroy. Oo, Datoy. Dahil ang puting panabong na yan, o ang inyong alagang panabong na yan ay hindi isang ordinaryong panabong lamang. Isa yang mataas na uring panabong. At ako ang nagkaloob sa inyo sa panabong na yan. Kaya'y magtiwala lamang kayo. Kung magkaganoon po, Lolo Doroy, maraming salamat po sa inyo sa sobra-sobra pong kabayarang ito sa lahat ng naitulong namin sa inyo. Ang tugsong namang sabi ni Tio Morris, bagay na ikinatuwa ng matanda. Maraming salamat din sa inyong tatlo. Mga iho, tandaan nyo ito. Mananatili ang hamog dito sa inyong lukaran. Sa tuwing sasapit ang gabi, hanggat nasa inyo ang pangangalaga ng puting panabong na yan. Paalam mga iho, at maraming salamat na muli. Pagkatapos na yun ay sabihin sa kanilang tatlo ni Lolo Doroy, ay nakita nila itong naglakad ng marahan patungong malaking punong nasa may parteng likuran ng aming lukaran. At pagkatapos noon, manghang tumalikod na rin at naglakad silang tatlong magkakapatid palayo ng aming lukaran. Alam niyo mga utol, hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwalang si Lolo Doroy ay kabilang sa mga nilalang na kung tawagin ay mga engkanto. Ang sabi ni Tay Datoy. Ganoon rin ako, Datoy. Katulad mo, yun din ang nasa isip ko. Pero sino man siya o ano man si Lolo Doroy ay hindi na yun mahalaga pa para sa atin. Dahil ang importante ay itinuring natin siyang hindi na iba at inabutan pa natin ng tulong, hindi ba? Ang sabi naman ni Tio Morris. Tama ka riyan, Otol. Dahil yun ang totoong pinakang importante sa lahat, ang makatulong tayo sa ating kapwa. Pero may iba ako mga Otol. Saang sabungan at kaninong panabong pa natin ibabangga iyang hawak mong alagang puting panabong na yan, Kuya Morris? Ang dugsong namang tanong ni Tio Pining. Sinagot naman kagad yun ni Tio Morris at sinabi niyang, sa ngayon, Utol Pining, ay wag na muna nating alalahanin pa yan. Kung saang pariyo ba o kung kaninong panabong natin ito ibabangga, ating munang matyaga ng ating panabong na ito. Alagaang mabuti at sa oras na ito ay magbigay ng sinyales
ay saka na natin ito dadalhin sa isang sabungan at ihahanap ng kanyang makakabakbakan. At nga pala, Utol, Dadoy, ano yan, Kuya Morris? Utol, ano kaya kung sa'yo ko o ikaw na ang mag-alaga nitong ating puting panabong? Total ikaw itong may mga palahi sa inyo. Pagdating sa bagay na yan, Kuya Morris, ay walang magiging problema. Sagot naman ni Tay Dadoy kay Tio Morris. Dahil doon, dumiretso na nga sila sa aming bahay upang doon iwan kay Tay ang naturang puting panabong na yon. Inilagay kagad yun ni Tay Dadoy sa isang bakanting kulungan, katabi ng kanyang iba pang mga nakakulong na mga sasabunging mga panabong. Sa paglipas pa ng mga ilang araw, sa bawat pagpasyal nila Tio Morris at Tio Bining sa aming bahay, bago ang mga ito umakyat at umuwi galing sa aming bundok, ay marami pang mga kakaibang napapansin sila Itay sa aming alagang puting panabong na yon. Dahil Sir Jess, bihira itong tumilaok, kalmado, at maingat nitong inihahakbang ang kanyang mga paa. Matalas rin ang kanyang pakiramdam sa paligid. Yun bang kunting ingay lang ng paligid ay nagiging alerto na ito, na para bang kung ito'y ilalaraw ay pumupustura itong akala mo meron siyang katunggaling panabong. Nasabi nilang tatlong magkakapatid na ito'y naiiba sa lahat ng mga alagang panabong na Itay. Dahil sa hindi ganoon kung umasal ang ibang mga nakataling mga panabong na Itay. Marahil nga ito toong isa nga itong kakaibang sinyalis. Mga Utol, ang mga ipinapakita o mga kakaibang mga inaasal nitong ating puting panabong ay nangangahulugan lamang na maaari na siyang isabak sa bakbakan. Ang sabi ni Tay Dadoy, oo Dadoy, kaya't kailangan nating maghanda dahil 2 linggo na lamang ay sasapit ng piyesta sa Baryo Tagbilaran. At balita ko'y dadalo sa sapungan ng baryo ang mag-amang Kikoy at Mang Ilpidio. Nagulat itong si Tay Dadoy at si Tio Bining nang marinig nila ang pangalan ng mag-amang Kikoy at Mang Ilpidio. Dahil ang mag-amang sabungero ay kilalang mga sabungerong nag-aalaga ng 2 uri ng mga sinyaladong mga panabong. Isang darusaping sunog ang mga balahibo at isa namang talisayang sunog rin ang mga balahibo ng mga ito. At pareho ang mga itong mga walang kaliskis ang kanilang tigmagkabilang mga kaliwang mga paa. Kuya Morris, huwag mong sabihin itong ating alagang puting panabong na bigay ni Lolo Doroy ay... Oo, ganoon na nga mga Utol. Alam nyo, hindi ko alam o hindi ko maintindihan ang aking sarili sa kung papaano at bakit ba magmula nang mapas sa atin itong puting panabong na ito ay parang kusang nagsusumiksik sa isip kong walang magkakatalo sa puting panabong na ito. Ang revelasyong yun ni Tio Morris kina Itay ay siya ring revelasyon nila Itay sa kanya. Pare-pareho ang kanilang kakaibang nararamdaman sa kanilang sarili patungkol sa aming alagang panabong. Ngunit bago sumapit ang magaganap na sabong sa piyesta ng baryo, ay may mga bisitang dumalaw kina Itay, ang mga armadong grupo ng mga rebelde, at ito'y pinamumunuan ng pinunong si Karobot. Habang sila Itay ay nagpapahinga sa aming lukaran, matapos nilang mananghalian sa aming lukaran, kung saan ay naroon ang matandang punong tirahan ng mga engkantadong katulad ng nakilala nilang si Lolo Doroy. Kamusta? Magandang araw mga kaibigan. Ano itong nakarating sa aking grupong balita patungkol sa isang matandang lalaking inyo raw inalagaan at kinupkop? Totoo ba ito ha? Ang malarumi diya sa isang malaksyong pelikulang banat kaagad kina Itay Dadoy nang pinunong nagngangalang si Karobot at makikitang pare-pareho ang mga itong mga armado na parabang tutugis ang mga ito ng mababangis na mga hayop sa isang masukal na kagubatan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga yon ay parabang mga ordinaryong mga bisita lamang ang mga taong nakikita nila Itay na nasa kanilang harapan dahil sa hindi sila nakakadama ni kaunting takot sa mga ito dahil para sa kanila nasa katuwiran sila o nasa tama o walang makikitang mali sa kanilang ginagawang pagtulong kay Lolo Doroy. Tumayo silang tatlo at lumabas ng aming lukaran. Kasunod ay marahan silang naglakad papalapit sa harapan ng mga rebelde at sa mismong harap ng pinunong si Karobot at nagsalita itong si Tio Morris.
Oo, Karobot. Lahat po ng mga sinabi at nabalitaan nyo sa mga taong nagsabi sa inyo patungkol dyan, patungkol kay Lola Doray, ay pawang katotohanan. Pero bakit parang nagagalit kayo sa aming ginawa? May mali ba sa pagtulong sa ating kapwa, Karobot? Bumusangot at nagsalubong ang mga kilay ng commander at nagwikang, Sa aming grupo ay walang mali doon. Pero sa kapitan ng baryong ito, ay isang malaking insulto o isang malaking pagkakamali ang ginawa niyong tatlo. sinasabi ko na nga bang si Kapitan Herminio na iyong tuta ang nagsumbong sa inyo. Bakit, Commander? Bakit niyo sinusunod lahat ng kanyang hilingin sa inyo kung wala naman palang masama sa aming ginawa? At iyon ay hindi hadlang sa inyong grupo. Dahil pa, Commander Robot, sa pinakikinabangan niyo ang aming swapang at ulupong naming kapitan. Magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Kung ayaw mong pasabugin ko, yung malaking bunganga mo, totoo nga pala ang mga sumbong sa akin ni Kapitan. Na kayong tatlong magkakapatid ay matatapang. Wala kayong kinatatakutan pero tingnan lang natin kung hanggang saan niyang tapang niyo. Commander, kung alam namin kami ay nasa katwiran o nasa tama, ay dapat lang na kami ay maging matapang, lalo na kung kami ay binibigilan sa aming karapatan. Habang sinasabi yun ni Tio Morris, ay makikita namang marahan ng itinututok ng mga tauhan ni Karobot ang kanilang mga armas sa direksyon ni Laytay. Pues para sabihin ko sa inyong tatlong magkakapatid, ay kulang na kulang pa ang inyong tapang sa aming magagawa. Sige na, pulpusin yung mga pata ng inyong mga balang tatlong yan. Susundin na sana ng mga tauhang rebelde ni Karobot ang kanyang ipinagagawa sa kanyang mga tauhan nang walang ano-ano'y. Bigla na lamang tumilim ang paligid at humampas ang malakas na hangin sa aming lukaran. Tumagundong ang kulog at lumangit-ngit ang kidlat sa kalangitan at bumuhos bigla ang malalaking patak ng ulan. Dahilan upang nausyami ang dapat na sanay masamang gagawin ng mga tauhang rebelde, Inaytay Dadoy. At lahat ng mga ito'y nagtataka sa mga biglaang hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa paligid. Paano bigla-bigla na lamang pumatak ang ulan o nagbago ang panahon ay samantalang kanina lang ay tirik na tirik ang araw at napakainit ng panahon? Anong ibig sabihin ito? Ano bang misteryo ng mundo ito? Pagkatapos na yun ay sabihin ni Karobot sa kanyang sarili, ay bigla na lamang silang nakarinig ng mga agresibong mga pag-aangil sa paligid nila. Mga pag-angil na para bang nagmumula sa hindi lamang hihigit sa 5 bilang na mga mababangis na mga aso hanggang sa lumitaw sa kanilang mga paningin. Ang mga naglalakihang mga asong mababangis at ito'y nagmumula sa likurang bahagi ng aming lukaran o sa likuran ni Laytay. Hindi, mga bata atras. May sa demonyo ang tatlong magkakapatid na yan. Mga halimaw kayo. Ang nanginginig at nauutal na pagkakasabi ni Karobot hanggang sa makikita na ang mga itong nag-uunahan ng kumaripas ng takbo palayo sa aming lukaran. At doon, hindi kaya si Lolo Duroy na naman ang may gawa ng ilusyong iyon na nakita natin at ng mga rebeldeng yon? Ang sabi ni Tay Dadoy, Oo, Dadoy, tama ka, siya lang at wala ng iba. Dahil tingnan nyo, ang kanina'y masamang panahon ay paunti-unti nang nanunumbalik sa dati na para bang walang nangyaring kababalaghan. Maraming salamat po, Lolo Duroy. Alam naming ginawa mo yun para sa kaligtasan ng aming mga buhay. Ang sabi ni Itay Dadoy, habang silang tatlong magkakapatid ay makikitang nakatingin sa matandang punong nasa may parting likuran ng aming lukaran, at ang mga pangyayaring yon ay nagsilbing daan upang iwan na ng mga rebeldeng pinamumunuan ni Karobot ang aming baryo. Natakot na ang mga ito sa isang ilusyon at pinaniniwalaan nilang may sa demonyo si Itay Dadoy. Samantalang gulat naman at pagtataka ang nakikita nila Itay sa itsura ng mga tanod at sa aming mismong kapitan ng baryo nang makita nila si Itay sa aming baryo. Kap, kung inaakala mong magtatagumpay kang idispat sa kaming tatlong magkakapatid, pues nagkakamali ka. Dahil para sabihin ko sa iyo, bilang na ang araw mo ng pananamantala sa ating baryo.
Pagkatapos na sabihin yun ni Tio Morris kay Kapitan at sa kanyang mga tanod, ay iniwan nila ang mga itong tulala. Ilang araw at gabi pa ang lumipas hanggang sa sumapit na nga ang kapistahan sa nasabing baryo, kanilang pagdadaluhan o pagdadalhan sa aming panabong. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, nang magkita-kita si Naytay at ang aking dalawang mga tiyuhin sa aming mismong bahay upang maglakbay patungong piyesta ng baryo, ay do'y nagtaka na naman si Naytay sa aming alagang puting panabong dahil nang ito'y kunin ni Tio Morris at ilabas sa kanyang kulungan. Teka lamang, paano nagkaganto ito? Paanong nangyaring basa ang mga balahibo nitong ating puting panabong, Tatoy? Ano ba? Pinaliguan mo ba ito? Parehong naibaling kagad ni Laytay at ni Tio Pining ang kanilang mga paningin sa nooy puting panabong na hawak ni Tio Morris. At Toy, hindi ko alam kuya, pero ang totoo ngayon lang nangyari yan. Imposible namang nabasa yan ng ulan kasi hindi naman umulan kagabi at bukod pa doon nasa loob siya ng kulungan niya at mayroon itong bubong. Ang paliwanag ni Tay. Tika lang, hindi kaya ito'y hamog? Nasabi kong hamog ito dahil malamig masyado ang kanyang basang mga balahibo at heto pa. Hindi kaya isa na naman itong milagro o misteryo? Sabi pang muli ni Tio Morris. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon o ng mga kakaibang kaganapang yon sa aming panabong ay nagpatuloy pa rin silang pumaraon sa kapistahan ng kabilang baryo. Dala ni Itay ang aming puting panabong at binabaybay na nga nila ang daan sa bundok patungong baryo at pagkarating doon, nakaririnig na kagad sila ng mga sigawang nagbumula sa sapungan. Dahil sa meron na palang nagigiri ang dalawang mga panabong sa gitnang bahagi ng sabungan, ilang sandali pa'y nakita nilang papalapit na sa kanilang tatlo ang isang magtataring kakilala ni Laytay at siya ay si Mang Domeng, isang patikang upahang magtatari. Masaya ako, Morris, Dadoy at Bining, at nakita ko kayo rito sa sabungan. Ang pambungad na pagkakasabi nito sa kanilang tatlo. Ganoon ba, Domeng? Kami rin. Masaya at narito ka. Dahil tamang-tama, kailangan namin ang iyong serbisyo bilang isang magtatari na siyang magkakarga ng tari dito sa aming alagang puting panabong na ito. Sambit naman ni Tio Morris. Ganoon ba? Sige, walang problema dyan. Kahit wag nyo na akong upahan, ayos lang, pero ipinapangako ko sa inyong tatlong magkakapatid na gagawin ko ang lahat ng aking magagawa upang maikarga lang ng pulido ang aking tari dyan sa inyong panabong. Salamat, Domeng. Pero teka lang, Domeng. Naririto ba ang mag-amang Kikoy at Elpidio? Naririto ba ang mag-amang Kikoy at Mang Elpidio? Yung mag-amang may alagang dalusaping sunog at dalisayang sunog? Oo, Morris. Narito silang dalawa. Patunayan kanina pa silang naghahanap ng sabongerong may dalang panabong upang ibangga ang kanilang dalusapi at dalisayan. Pero wala raw silang makitang sasabungin na pwedeng itapat sa kanilang panabong. Ganoon ba, Domeng? Pues sige, makikisuyo ako sa iyo. Ano yon, Morris? Puntahan mo ang magamang yon at sabihin mong baka matipuhan nila itong aming alagang puting panabong na ito. Sigurado ka ba riyan, Morris? Oo, Domeng. At kilala mo ako o kaming tatlong magkakapatid. Hindi namin ugaling magbiro kailanman. Kung kanawan ay sige. Nagdadalawang isip may sinunod pa rin nang magtataring si Mang Domeng ang ipinag-uutos na yun sa kanya ni Tio Morris. Natatanaw pa nilang tumatango-tango ang mag-amang Kikoy at Mang Elpidio. Habang kausap nila si Mang Domeng, ilang sandali pa'y nakita nila ang mga itong naglakad na papalapit kay Tay. Alam niyo mga iho, bilib ako sa mga sabongerong tulad niyo. Alam niyo bang kayo pa lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin gusto niyong itapat ko sa inyo? Sa inyong panabong na yan ang isa sa aming mga panabong na ito. Kaya naman ay sige mga iho, hindi ko kayo pipiguin. Itong talisayang sunog na ito na hawak ng aking anak na si Kikoy. At yang puting panabong niyo ang ating unang pagbabanggain ngayong araw na ito. Dito mismo, sa kapistahan ng baryong ito. Ang sabi ng amang si Mang Elpidio. Maraming salamat po, Mang Elpidio. Huwag po kayong mag-alala. Dahil pakikitaan po kayo ng magandang laban itong aming puting panabong na ito. Sabi pang muli ni Tio Morris kay Mang Elpidio. Sana nga iho,
Sana nga yan ang mangyari mamaya upang hindi naman masayang ang aming panahon dito sa sabungang ito. Sa bisa ng impluensya nitong si Mang Elpidio ay nangyari ang kanyang mga sinasabi. Pansamantalang isinantabi muna ng mga namamahala ng sabungan ang tatlong magaganap na sanang pakbakan ng mga panabong. At binigyang priority ng mga ito ang panabong nilaytay at ang talisayang sunog nila Mang Elpidio. Pagkapasok ni Tio Morris at Mang Doming sa loob ng sabungan, ay pinag-utos na kaagad ng sintensyador ng sabungang kargahan na kaagad nila ng tig-isang tari ang dalawang mga panabong. Bagay na mabilis namang sinunod ng tigmagkabilang panig. At pagkatapos na makompletong lahat ng mga perang pusta at matarian ang dalawang mga panabong ay pinag-utos na kaagad ng sintensyador kina Tio Morris at Mang Elpidiong tanggalin na nga nila ang mga kaluban ng mga tari. At bitawan na ang mga ito sa sahig ng sabungan. Matapos ang mga itong karehuin, tahimik ang paligid ng sabungan nang lumapat na nga ang mga paa ng dalawang mga panabong. Kalmadong katulad ng malagintong panabong ni Mang Kano. Kung ilalarawan ang nooy puting panabong ni Laytay, hindi ito gumagalaw. Ngunit walang kurap ang mga mata nitong nakikiramdam sa nooy nakayuko sa lupa at parang gusto pang manghinaing talisayang sunog nang biglang pinalo ng sunod-sunod ng talisayan ng puting panabong. Talasik ito sa harang ng sabungan. Hindi pa man ito nakatatayo mula sa kanyang pagkakalugmok, ay nariyang muling papalo muli sa kanya ang talisayang sunog. Maraming beses na pinalo ng talisayang sunog ang puting panabong. Ngunit katakatakang para pag hindi ito nagkakaroon ng tama ng tari sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, ang kanina'y tahimik na paligid ng sabungan ay nagkaroon na ng nakabibinging sigawan. Tanging mga maliliit na mga balahibo lamang ng puting panabong ang makikitang nakakalat sa sahig ng sabungan. Ngunit brusko pa rin ito. Kalmado at hindi hinihingal na katulad ng malagintong panabong. Papa, nakamamangha ang panabong niyan, ibang klase. Ayaw pumalo at nananatiling nakaabang lang at nakikiramdam sa kanyang katunggaling panabong. Oo anak, Kikoy. Tama ka riyan. At mukhang delikado ang ating talisayan anak. Bakit niyo po nasabi yan, Papa? Ang mga ganyang mga estilo ng isang panabong anak ay may lihim na paraan ng pag-atake. At may posibilidad na naghihintay lamang ito ng magandang pagkakataon. Papa, parang pamilyar po sa akin ang taktika ng puting panabong na yan. Para pang ang kanyang estratehiya ay katulad ng malagintong panabong ng sabongerong si Mang Kano. Bumanat na muli ng pag-atake at mga pagpalo ang talisayang sunog sa puting panabong ni Laytay. Ngunit dumaplis ang kanyang pagpalo sa puting panabong. Pagbihit nito'y siya namang pagbuka ng mga pakpak ng puting panabong at pag-angat ng kanyang mga paa sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Isang malakas na pagpalo lang ang ginawa nito sa talisayang sunog ay tumalasik na ito palayo sa aming puting panabong at nangingisay-ngisay na itong makikitang nasa gilid ng sabungan. Isang pagpalo lamang na tumama sa kanyang kaliwang suso ay nagawang tudasin ng puting panabong ang noy usap-usapan ng mga sabongerong sinyaladong talisayang sunog ng mag-amang Kikoy at Mang Elpidio. Natalo tayo, Papa. Oo anak, natalo nga tayo. At ito'y kinakailangan nating tanggapin ng bukal sa ating kalooban. Dahil siguro ngayon meron pa talagang mga panabong na tiyamak na mas magaling sa ating mga sinyaladong mga panabong. Bagamat natalo ang mag-amang Kikoy at Mang Elpidio, Sir Yes, ngunit hindi nakita nila itay sa mga ito ang ugaling pagiging iritado, kalmado at bukal sa kanilang mga kaloobang tinanggap nila ang pagkatalo ng kanilang talisayang sunog. Samantalang si Laytay ay sobra-sobrang saya ang kanilang nararamdaman. Dahil hindi nila inaasahang magkakatotoo ang mga sinabi sa kanila ng engkantadong nakilala nila at tinulungan. At nagbalat kayong isang matandang lalaking si Lolo Doroy. Marami pang mga lapang matagumpay na naipanalo ng aming alagang puting panabong na yon. Ngunit walang nakakaalam na ang aming puting panabong na yon ay nagmula o ibinigay sa amin o kinaitay ng isang engkantadong katulad ni Lolo Doroy. Kalaunay, ang mga perang naipanalo ng aming alagang panabong na yon
At buong sinop na inipon nila Itay ay kanilang ginamit para sa kinabukasan ng aming pamilya. Hindi rin nakakalimot si Itay. Kagaya ng kanilang nakasanayan, anumang unos o kalamidad na hindi inaasahang dumarating sa aming baryo, ay nangunguna silang tatlong magkakapatid sa pag-aabot ng mga tulong. Pera man yan o mga pagkain, hanggang sa kusang dinala nila Itay at iniwan sa matandang puno ang aming alagang panabong na yon. Sumisimbolo lamang yon na ito'y kinakailangan na nga nilang ibalik sa totoong nagmamay-ari nito. Dahil para kay Itay, sapat na ang mga perang naipon nila na naipanalo ng aming panabong. At napapanahon na rin upang mamuhay kami ng masaya at simple, kasama ang kani-kanilang mga binuong pamilya. Sa ngayon po, Sir Jess, ay meron na kaming mga sariling pamilyang magkakapatid. Matagal nang pumanaw si Itay Dadoy at si Tio Mores, maging si Tio Bining. Ngunit sariwa pa rin sa aming magkakapatid ang mga hindi kapani-paniwalang mga pangyayari noon sa buhay nila Itay. Matagal na silang pumanaw, ngunit magpasa hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa likurang bahagi ng aming lukaran ang matandang punong tirahan ng mga engkantong katulad ni Lolo Doroy. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong pangkababalaghan. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga datihang nakikinig pa rin ngayon, at sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po nating kwentuhan, mga kamundo. Maraming salamat po.